₱250,000 buwan-buwan. Sinong hindi tatanggap? Para kay Jasmine, isang dukhang dalaga, nurse at physical therapist, ito ang pagkakataong hinintay niya. Isang kontrata na magpapalaya sa kanya at sa pamilya mula sa kahirapan. Pero ang bawat gintong alok, may nakatagong bitag. Si Jasmine De Leon, 24 years old, ay isang private duty nurse at physical therapist. Lumaki siya sa simpleng barangay, anak mang jeepney driver na matagal nang pumanaw at ina na nagtitinda ng gulay sa palengke. Siya ang panganay at mula pa noong bata pa, isinumpa niya na hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang pamilya. May kapatid siyang si McCoy, 17 years old, na matalino ngunit may sakit sa puso. Malapit na ang operasyon nito at sa halagang ₱500,000 may tsansa itong mabuhay. Ngunit sa kabila ng dami ng pasyente ni Jasmine, sapat lang ang kita para sa upa, pagkain at gamot ng kapatid. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na duty sa maliit na ospital, kinausap siya ng kanyang supervisor. Jasmine, may kakaibang alok para sa'yo. Isang bilyonaryo, si Arturo Vergara, nangangailangan ng private nurse at therapist. ₱250,000 monthly. Libre tirahan, pagkain at may bonus kung maganda ang progreso ng pasyente. Para kay Jasmine, ito'y tila himala. Ang kalahati ng perang iyon ay pwede nang i-down payment sa operasyon ni McCoy. Ngunit ang supervisor ay nagbigay babala. Hindi ito basta-basta, Jasmine. Ang pasyente, masungit, mapag-isa at may mahigpit na kondisyon. Kung tatanggapin mo ito, wala ka ng atrasan. Ilang araw matapos pumirma ng kontrata, dinala si Jasmine sa mansyon ni Arthur, isang napakalaking bahay sa tuktok ng bundok. Nakapalibot ang malalaking pader at may mga gwardyang armado. Pagpasok pa lang, ramdam na niya ang bigat ng lugar. Malamlam ang ilaw, malamig ang hangin, at bawat sulok ay parang may matang nakatingin. Doon niya nakilala si Tomas, ang head of security. Matangkad, tahimik, at laging nakamasid. Pagdating sa kwarto ni Arthur, sumalubong sa kanya ang isang lalaking nasa late 30s. Malaki ang pangangatawan ngunit halatang nanghihina. Nakaupo ito sa wheelchair, nakasuot ng malinis ngunit malamig na ekspresyon. Hindi kita kailangan. Pero kung nandito ka na, sundin mo lang ang kontrata. Walang personal na tanong, walang pakikipag-ugnayan sa labas. At higit sa lahat, huwag na huwag mong gagalawin ang aking study room. Malamig na sambit ni Arthur. Nagulat si Jasmine. Hindi man lang ito nagpakilala bilang pasyente, ngunit pinili niyang manahimik. Dahil sa isip niya, para kay McCoy lang ang lahat ng ito. Sa kanyang silid, binuklat muli ni Jasmine ang kontrata. Bukod sa nakasaad na ₱250,000 monthly, may mga kakaibang kondisyon. No personal calls, bawal makipag-usap sa pamilya o kaibigan maliban kung emergency. No emotions, bawal maging attached sa pasyente. Restricted areas, bawal pumasok sa study room. Confidentiality clause, anumang makita, marinig o matuklasan sa mansyon ay hindi maaaring ilabas sa labas. Nagtaka siya. Bakit parang mas mahigpit pa sa kulungan ng kontrata? Ngulit dahil sa pangangailangan, napapikit siya at bumulong sa sarili. Para kay McCoy, kakayanin ko. Sa unang linggo, mahirap pakisamahan si Arturo. Lagi itong galit, madalas nagrereklamo, at tila ba gusto niyang itaboy si Jasmine. Ngulit sa kabila ng kanyang sungit, sinikap ni Jasmine na gawin ang kanyang trabaho. Isang araw, habang minamasahe ang naninigas na binti ni Arturo, bigla itong napasigaw. "Tumigil ka! Wala kang alam sa sakit na dinadala ko!" Ngunit, imbes na matakot, mariin tumingin si Jasmine sa kanyang mga mata. "Hindi lang katawan mo ang may sugat, Arturo, pati puso mo."
Natigilan si Arturo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may taong nakakita sa kanya, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang taong sugatan. Makalipas ang ilang araw, nakilala ni Jasmine ang Rebecca Vergara, ang eleganteng madrasta ni Arturo at chairwoman ng board ng kumpanya. Suot nito ang mamahaling alahas at may malamig na tingin na parang laging may tinatago. Jasmine, mabuti at nandito ka. Tandaan mo, ang buhay ni Arturo ay hindi lamang kanya. Ito rin ay kapangyarihan, pera at kontrol. Gawin mo ang trabaho mo. Walang labis, walang kulang. Ramdam ni Jasmine ang banta sa tinig ni Rebecca. Ngunit mas lalo siyang nagdudat, bakit tila ba mas interesado ang madrasta sa kalagayan ni Arturo kaysa sa tunay na paggaling nito? Kasunod niyang nakilala si Doc G, ang attending physician. Maamo ang ngiti, tila kakampi. Ngunit sa bawat konsultasyon, napansin ni Jasmine ang kakaibang galaw nito. Laging siya lang ang may hawak ng gamot at laging may bulong kay Rebecca bago umalis. Doc, bakit parang lumalala ang kondisyon ni Arturo kahit sinusunod naman ng therapy? Tanong ni Jasmine minsan. Natural lang yan. Gawin mo na lang ang trabaho mo at huwag kang makialam sa hindi mo sakop. Malamig na tugon ng doktor. Habang tumatagal, unti-unting nagiging malapit si Jasmine at Arturo. Natututo itong ngumiti, magbukas ng damdamin, at minsan ay nagkukwento ng kanyang nakaraan. Nang mamatay ang asawa ko, doon ako tuluyang gumuho. Ang mga taong akala ko'y pamilya, sila pala ang pinakamalupit na traidor. Mahina nitong bulong. Dito nagsimulang tumibok ang puso ni Jasmine. Ngunit sa parehong panahon, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang insidente. May gamot na biglang nawawala. May logbook na nagpapakitang siya ang pumasok sa study room kahit hindi niya ginawa. At minsang nahulog ang wheelchair ni Arturo sa hagdan at siya ang sinisi. Mabilis lumipas ang 2 linggo. Sa bawat araw, lalong sumisidi ang pasakit na dinadala ni Arturo. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso. At sa bawat therapy session, mas lumalapit si Jasmine sa mga lihim na matagal nang nakatago. Minsang pinapainitan ni Jasmine ang tuhod ni Arturo gamit ang hot compress. Biglang nagsalita ang bilyonaryo. Alam mo ba kung anong pinakamabigat na parusa? Hindi ang sakit ng buto o kalamnan, kundi ang mabuhay ng wala kang mapagkakatiwalaan. Napatingin si Jasmine. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang tunay na tinig sa likod ng sungit. Isang lalaking iniwan, pinagkaisahan, at sinaktan ng mismong mga taong dapat nagmamahal. Kung wala kang mapagkakatiwalaan, Arturo, paano ka palalaban? Sagot ni Jasmine. Sandali itong natahimik, ngunit sa kanyang mga mata, tila ba'y may opoy na muling sumiklab. Ngunit kasabay ng kanilang unti-unting pagkakaunawaan, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, nagising si Jasmine sa tunog ng yapak sa labas ng kanyang silid. Nang sumilip siya, nakita niyang nakabukas ang pinto ng study room kahit alam niyang palaging nakalak ito. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Rebecca. Jasmine, bakit ka nakitaw sa koridor kagabi? Hindi ba malinaw na bawal sa iyo ang study room? Hindi po ako. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Tandaan mo, isang pagkakamali lang, mawawala ka dito. Kinilabutan si Jasmine. Alam niyang may nagtatangkang ipahamak siya. Si Doc G, na dati tila kakampi, ay unti-unting lumalabas ang tunay na kulay. Tuwing therapy sessions, laging siyang nagdadala ng gamot at tawing siya lang ang may access sa med records ni Arturo. Minsang naglakas loob si Jasmine. Doc, napansin ko pong parang lumalala ang kondisyon ni Arturo kahit tuloy-tuloy naman ang therapy at gamot.
Sigurado po ba kayong tama ang dosage? Napangisi si Doc G. Jasmine, ikaw ay nurse lang. Ako ang doktor. Kung gusto mong manatili rito, sundin mo ang trabaho mo. Walang tanong. Sa likod ng kanyang malamig na titig, may kutob si Jasmine na may mas malaking plano si Doc G at siya mismo ang nagkakalkal ng lason sa katawan ni Arturo. Isang gabi, nakasalubong niya si Rebecca sa hallway. Suot nito ang mamahaling balabal, hawak ang isang basong alak. Maganda ka, Jasmine. Pero wag mong kalilimutan, hindi ka nababagay sa mundong ito. Ang mansyong ito, ang yaman na ito, ang pangalan ng Vergara, lahat yan ay hindi para sa iyo. Ikaw ay pansamantalang gamit lang. At kapag natapos na ang silbi mo, para kang basahang na itatapon. Tumindig ang balahibo ni Jasmine, ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi siya basta-basta papayag na maging basahan. Isang umaga, habang hinahagupit ng typhoon upong ang nayon, habang tinutulungan niyang bumangon si Arturo mula sa wheelchair, natapilok ito at muntik nang mahulog. Mabilis siyang sinalo ni Jasmine at sa ilang segundong iyon, magkalapit ang kanilang mukha. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa likod ng sakit at sungit, nakita ni Jasmine ang lalaking matapang ngunit sugatan. At kay Arturo, nakita niya ang babaeng hindi natitinag kahit nabalot ng takot ang paligid. "Bakit hindi ka sumusuko?" tanong ni Arturo, halos pabulong. "Dahil hindi ako sanay sumuko at dahil nakikita ko na may dahilan pa para lumaban ka." Muling natahimik si Arturo. Mulit sa kanyang puso, unti-unting pumutok ang binhi ng pag-asa at ng damdaming na matagal na niyang linibing. Ngunit kasabay ng pag-init ng kanilang ugnayan, mas lalong humihigpit ang tali ng kontrata. May mga dokumentong biglang lumilitaw na may pirma niya, kahit hindi siya lumagda. May gamot na nawawala sa inventory at siya ang laging sinisisi. At isang gabi, natagpuan niya si Arturo na halos walang malay. May kakaibang amoy sa baso ng kanyang inumin. Agad siyang tumakbo kay Doc G. "Doc, si Arturo, nahihilo at parang nalason." Ngunit imbes na mag-alala, malamig na ngumiti ang doktor. "Jasmine, huwag mong gawin komplikado. Lahat ng ito, bahagi ng tiyano." Dito tuluyang kinilabutan si Jasmine. Plano? Plano ng sino? At bakit siya ang laging natatali sa ebidensya? Isang gabi, lihim siyang nakapasok sa maliit na opisina ni Tomas, ang head of security. Doon niya nakita ang mga CCTV logs. Lahat ng oras na siya'y natutulog, may mga video na nagpapakitang siya ay gumagala sa study room. Ngunit alam niyang imposible ito. Hindi siya lumalabas ng kwarto. Binubura at pinapalitan ng mga logs. Bulong ni Tomas mula sa dilim. Napalingon si Jasmine. "Bakit mo ako tinutulungan?" "Dahil nakita ko na ang ganitong laro dati. Ang taong hindi dapat masangkot, siya ang laging nagiging scapegoat." Ngunit bago pa siya makapagtanong, mabilis na lumabas si Tomas. Iniwang nakabitin ang mga salita. Muling bumagsak ang katawan ni Arturo isang gabi. Ngunit sa halip na tawagin si Doc G, pinilit ni Jasmine na iligtas siya gamit ang sariling kaalaman. CPR, herbal antidote, at pag-aalaga sa loob ng magdamag. Kinabukasan, muling nagkamalay si Arturo. "Bakit mo ako niligtas? Jasmine, alam mong delikado para sa'yo." Mahigpit siyang tumingin sa mga mata nito. "Dahil hindi ka dapat mamatay. Hindi pa ngayon at hindi sa kamay ng mga traidora na yan." At sa unang pagkakataon, si Arturo mismo ang humawak sa kamay ni Jasmine. Mahina, namiminig, ngunit puno ng tiwala. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Jasmine na hindi lang siya nurse sa mansyong ito.
Siya ay naging bantay, kakampi, at unti-unting nagiging dahilan ng pagbangon ni Arturo. Ngunit alam din niyang sa bawat araw na lumilipas, palapit ng palapit ang patibong na hindi niya matatakas. Dahil malinaw ang nakasaad sa kontrata. Kapag namatay si Arturo, lahat ng ebidensya ay magtuturo sa kanya. At sa bawat ngiting ibinibigay ni Rebecca at Doc G, alam niyang malapit na ang isakatuparan ng kanilang plano. Lumipas ang 3 linggo. Sa bawat araw, lalong nagiging mabigat ang pakiramdam ni Jasmine. Parang may nakalambitin na tabak sa kanyang ulo. Lahat ng kilos niya pinagmamasdan. Lahat ng salita niya may kasunod na bulong. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga gamit ni Arturo, biglang pumasok si Rebecca. Nakasuot ito ng kulay itim na bestida, parang reyna sa malamig na kaharian. Jasmine, malamig nitong wika. May mga nawala sa vault ng mansyon, mga dokumento ng kumpanya, at guess what? Ang fingerprint na nakita, iyo. Nanginig ang katawan ni Jasmine. Hindi siya kailanman lumapit sa vault. Pero bago ba siya makapagsalita, naroon na si Doc G. May hawak na ebidensya, isang maliit na vial na may lason. At ito, nakuha sa ilalim ng unan mo. Dagdag ng doktor. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumutol. Pero sino ang paniniwalaan nila? Ang isang dukhang nurse o ang madrasta at doktor na may impluwensya sa buong kumpanya? Ngunit isang tao lamang ang tumayo para sa kanya, si Arturo. Rebecca, Doc, tama na. Kung may plano kayong gawin, gawin niyo sa akin. Huwag sa kanya. Nagulat si Jasmine. Sa unang pagkakataon, ipinagtanggol siya ng bilyonaryo. Ngunit kasabay nito, lalong tumindi ang galit ni Rebecca. Napaka-naive mo, Arturo. Hindi mo ba nakikita? Ginagabat ka lang ng babaeng ito. Ngunit imbes na makinig, tumalikod si Arturo. Iniwan si Rebecca at Doc G na nagngangalit ang mga mata. Kinagabihan, magkatabi silang nakaupo sa beranda ng mansyon. Tahimik, taning hangin lang ang maririnig. Bakit mo ko ipinagtanggol? Mahina ang tanong ni Jasmine. Dahil sa lahat ng nasa paligid ko, ikaw lang ang hindi ko nakitang nagsinungaling. Nagtaglay sila, at sa sandaling iyon, kahit bawal, kahit delikado, nagsimulang mabuo ang isang damdaming hindi na nila mapipigilan. Ngulit sa likod ng bawat titig at bawat paghinga, naroon ang panganib. Dahil malinaw sa kontrata, no emotions, at ang sinumang lumabag, mawawala ng walang bakas. Isang gabi, naggising si Jasmine sa sigaw mula sa silid ni Arturo. Mabilis siyang tumakbo. Nakita niya itong nangingisay, nangingitim ang labi at hawak ang baso ng alak. Agad niyang sinimulan ang CPR at iniligtas si Arturo gamit ang natutunan niyang antidote sa ospital. Ngunit nang dumating si Doc G at Rebecca, ang nakita lamang nila ay si Jasmine na nakadagan kay Arturo, may hawak na baso ng alak sa kamay. Caught in the act, malamig na wika ni Rebecca. Sinabi ko na nga ba, siya ang traidor, sigaw ni Doc G. Agad nilang hinila si Jasmine ng mga gwardya. Pinilit niyang ipaliwanag ngunit walang nakikinig. At sa harap ni Arturo na halos mawalan ng malay, nakita niyang unti-unting nagiging malinaw ang bitag. Kinulong si Jasmine sa maliit na silid sa ilalim ng mansyon. Walang ilaw, malamig, at tanging kaluskos ng daga ang kasama. Bakit ganito? Ginawa ko lang ang trabaho ko. Niligtas ko pa nga siya. Bakit ako ang laging pinaparatangan?
Ngunit sa puso niya may apoy na hindi mapapawi. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko dahil kung susuko siya, mawawala hindi lang ang kanyang pangalan kundi pati ang buhay ng lalaking unti-unti na niyang minahal. Makalipas ang ilang araw, dumating si Tomas. Tahimik, dala ang susi. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sakin. Nag-alinlangan si Jasmine. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil hindi ikaw ang traidor. At kung hahayaan kitang mamatay dito, magiging kasabwat ako sa kasinungalingan. Dahan-dahan silang lumabas, dumaan sa madidilim na pasilyo. At sa wakas, nakabalik sila sa silid ni Arturo. Nang makita siya ni Arturo, agad itong napaiyak. Jasmine, akala ko nawala ka na. Mahina ngulit puno ng damdamin ang tinig nito. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at sa sandaling iyon, naglaho ang lahat ng kontrata, ang lahat ng bawal, ang lahat ng panganib. Hindi na nila napigilan ang kanilang mga mata, mga puso at mga sugat, lahat ay nagtagpo. At sa gitna ng dilim, nahanap nila ang liwanag na matagal nang nawawala. Ngunit alam nilang hindi magtatagal ang liwanag na iyon. Dahil sa bawat halik, sa bawat paghawak, mas lalo silang nagiging target. Ilang araw matapos ang kanilang muling pagkikita, dumating ang malaking pasabog. Isang emergency board meeting ang ipinatawag ni Rebecca. Dinala niya ang lahat ng ebidensya laban kay Jasmine. Ang vial ng lason, ang CCTV logs, at ang testimonyo ni Doc G. Ladies and gentlemen, ito ang babaeng gustong patain si Arturo. Ang babaeng umakyat mula sa pagiging dukang nurse hanggang sa maging traidor na mga agaw ng yaman. At sa harap ng lahat, ipinresenta nila ang kontrata. May bagong clause na hindi alam ni Jasmine. Kapag may nangyaring masama kay Arturo, ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa foundation na hawak ni Rebecca at ang nurse ay otomatikang ituturing na salarin. Dito tuluyang lumabo ang kanyang mundo. Hindi lang pala simpleng alok ang 250,000 pesos monthly. Isa pala itong kontratang ginawa upang gawing scapegoat at sakripisyo. Kinabukasan, habang mag-isa siya sa silid, bumagsak si Jasmine sa sahig. Tumulo ang kanyang mga luha. Ganito ba talaga ang kapalaran ng duka? Laging pinapasan ng kasalanan ng mga mayayaman. Ako ba ang isasakripisyo para lang sa kanilang kasakiman? Ngunit sa kabila ng lahat, may tinig sa kanyang puso. Isang tinig na paulit-ulit na bumugulong. Lumalaban ang pusong hindi sumusuko. Huwag kang hihinto, Jasmine, sapagkat ang apoy ng katarungan ay hindi kailanman mapapatay. At sa sandaling iyon, ang babaeng dating tahimik at sunod-sunuran, unti-unting nagiging leyon na handang manila ng traidor. Sa mundong ito, bulong ni Jasmine habang hawak ang malamig na rehas sa basement. May dalawang kadena na pinakamahirap putulin, ang kasinungalingan at takot. Sa itaas ng mansyon, rinig niya ang mga yabag ng kapangyarihan, ang mga sapatos na tumutunog sa marmol, ang pagtawa ng mga hindi kailanman nagutom, ang pagbubulungan ng mga planong sinulid ng ambisyon. Bumukas ang pinto. Si Tomas, tahimik na aninong kumikilos eksaktong bago sumabog ang bagyo. Handa ka na? Nakakatakot, pero mas nakakatakot ang manahimik. Tamang sagot, tugon ni Tomas. May ipapakita ako. Dinala ni Tomas si Jasmine sa isang lihim na silid na nasa pagitan ng wine cellar at lumang archive. Doon, tumatakbo ang isang offline server. Lumang makina na sumisingot ng alikabok
na tila ba tumatanda kasama ng mga lihim nito. Hindi ito sakop ng main CCTV system, paliwanag ni Tomas. Panaon ko pa ito bago dumating si Rebecca. Wala siyang alam. Nagpumilit si Jasmine na maging kalmado habang pinapanood ang playback. Sa frame, si Doc G na pumapasok sa study room gamit ang code na ipinagbabawal sa kanya. Sumunod, palitan ng pang-umagang vial sa medisina ni Arturo. May timestamp, may close-up ng kamay, at hindi kamay ni Jasmine. May isa pa, isang babaeng nakabelo, payat ang mukha, elegante ang tikwas ng daliri sa kristal na baso. Ayos niya ang baso ng alak ni Arturo, saka ikinubli ang munting sachet sa manipis na pitaka. Kilalang kilala ko yung tikwas, malamig na bulong ni Jasmine. Hindi yan si Rebecca. Hindi, sagot ni Tomas. Asawa niya. Ang asawa ni Arturo, buhay? Hindi siya kailanman namatay. Itinago ning board sa abroad at pinabalik para tapusin ang ritual. Ang dahan-dahang pagpatay at ang perpektong scapegoat. Sumisikip ang dubdib ni Jasmine. Sa dami ng kasinungalingan, tila ng liit ang mundo. Pero sa pagliit, mas lumapit ang target. Kinagabihan, may gala sa mansyon, ang Vergara Innovation Ball, taunang pista ng donasyon para sa foundation na hawak ni Rebecca. Dito pinipirmahan ang mga kasunduan, dito unti-unting isinusubo sa board ang mga pasya. Dito binabautismohan ang bagong mukha ng kapangyarihan. At dito rin, ihahain ang bangkay ni Jasmine, hindi laman sa kabaong, kundi reputasyon sa platerang pilak. Magbihis ka, sabi ni Tomas, inabot ang isang kahon. Pagbukas ni Jasmine, natigilan siya. Isang bonggang gown, kulay malalim na bughaw na humahaplos sa balat. Walang palamuti sa dibdib. Simple, malinis, parang sabitang linis ng loob. Hindi ako... Kailangan nilang makita ang hindi nila inaasahan. Ang babaeng tinawag nilang pangit, dukha at mga agaw. Lalakad sa gitna nila, hindi para magyabang, kundi para maglansag ng huwad na ganda ng kanilang konsensya. Habang umaagos ang tela sa sahig, naramdaman ni Jasmine ang bigat hindi lamang ng gown, kundi ng misyon. Sa salamin, hindi na siya ang dalagang naninikluhod sa swerte. Siya na ang babaeng dumudukot sa leeg ng kapalaran. Pagpasok ni Jasmine sa Grand Hall, huminto ang musika sa sandaling parang aksidente. Ang mga mata ng bisita, mga CEO, politiko, socialites na parang mga Diyos sa sariling altar, ay sabay-sabay na kumislap sa pagkagulat. Siya yun, di ba? Bulong ng isa. Ang dukhang nurse, sagot ng iba. Bakit siya nandito? At bakit parang Reyna? Ngunit isang tinig ang pumunin sa ingay. Welcome, Jasmine. Ani ni Rebecca, may ngiting bakal. Ang suot mo, bagay sa'yo. Gaya ng kalagayan mo, maganda sa labas, magugupo sa loob. Salamat po, sagot ni Jasmine, steady ang boses. Gaya ng foundation ninyo, maganda sa labas, may amoy ng bulok sa ilalim. Nagsimulang umingay ang bulungan, ngulit bago pa sumiklab ang apoy, umikot ang kamera ng press. Si Doc G ay nakapwesto, tila maestro ng itinatanghal na kasinungalingan. Umakyat si Rebecca sa entablado. Mga kaibigan, ngayong gabi, ipapakita namin ang katotohanan. Ang naganap na pagtatangka sa buhay ni Arturo, ang mabuting nurse na nagkunwaling banal para sa 250,000 pesos isang buwan. Lumabas sa LED wall ang montage, larawan ni Jasmine, ang vial, ang swipe logs. Sa huling frame, nakahandusay si Arturo sa sahig at si Jasmine na nakadagan. Ang anger na sinadya upang palabasing mamatayan siya kung hindi dumating si Doc G. Nagpalakpakan ang mga diwata ng ilusyon. Madali kasing purihin ang palabas kapag ikaw mismo ang nagsulat ng script. Hihintayin ko sana ang twist, sagot ng tinig mula sa likod.
Si Arturo, nakatayo. Hindi perpekto, ngunit nakakatayo. Kasama si Tomas, hawak ang maliit na tablet. Tahimik na tahimik ang hall. Rebecca? Doc? Kayo ba ang nag-imbita ng katotohanan? Heto siya! Sa screen, ipinalabas ni Tomas ang raw footage mula sa lumang server. Si Doc G, ipinapasok ang microdose na hindi nakalista sa chart. Ang babaeng nakabelo, lumapit sa baso, close-up ng daliri, ang markang piklat na hindi maitatanggi. Zoom, utos ni Arturo. Lumaki ang larawan, isang wedding band na may natatanging ukit. Hindi mo yan! Naninginig na wika ng isang bisita. Hindi ba yan singsing ni? Oo, putol ni Jasmine. Ang Celeste, ang asawa ni Arturo. Buhay, at may kalaguyo at kasabwat ng board. Gumulong ang katahimikan pababat pataas ng hall. Tila lindol na umabot hanggang bintana. Naglakad si Jasmine, hakbang na walang panginginig, papunta sa entablado. Inakusahan niyo akong traidor. Pero kung traidor ako, bakit ko iniligtas ang lalaking ito gabi-gabi habang pinapasukan niyo ng laso ng dugo niya? Editing yan! Sigaw ni Rebecca, sumisid sa lumang reseta ng pangangatwiran. Kung ganon, wika ni Tomas, tahimik ngumit pamatay. Ipasuri natin sa mga independent forensics. Nakahash ang files, may offline timestamps. Hindi yan Google Drive na madaling palitan ng may posisyon. Napatigil si Doc G. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga tao ang pawis sa sintido. Hindi ng pagod, kundi ng takot na hindi sanay humarap sa ilaw. Nasaan si Celeste? Tanong ni Jasmine. Tila sinagot siya ng kapalaran. Sa tahimik na pinto sa likod, lumitaw ang babaeng nakabelo. Tumigil at dahan-dahang inangat ang takip nito. Maganda. Pinal sa anyo. Ngunit ang kagandahang walang lubid sa puso ay parang tabak na walang hawakan. Madaling makabasag, madaling makasugat. Arturo! Ngiti ni Celeste. Nagbalik ako para tapusin ang sakit mo. Para sa akin ba? Sagot ni Arturo. O para sa yaman ko? Ngumiti sa Celeste, ang ngiting hindi natinigang ng hiya. Lahat ng sakit ay dapat tapusin. Minsan, death is a cure. Hindi gamot ang pagpatay at hindi pag-ibig ang lihim na kalaguyo. Nagsimulang sumigaw ang mga camera. Tila sabay-sabay na nagising ang media sa prosesyon na matagal nilang tinahak, tanggap ng press kit, sandamakmak na pa-cocktail, at tinakpan ng tanong dahil natulugan ng pribilehyo. Enough! Sigaw ni Rebecca. Tinawag ang private security. Ipaalis yan! Pumasok ang mga gwardya, pero mabilis ang galaw ni Tomas. Walang hahawak sa kanila, matigas na utos sa radyo. Security protocol, lock external exits, internal hold. Hindi ka pwedeng mag-utos dito, balik ni Rebecca. Kung ganon, sagot ni Tomas, magbilang kung ilang taong gwardya ang mas loyal sa sweldo mo kaysa sa katotohanan. Sa screen, muling nagpatuloy ang video. Ngayon, may audio na mula sa microbag na siniksik ni Tomas sa gilid ng study table buwan na ang nakalipas. Boses ni Doc G. Tuloy-tuloy lang ang microdose. Kapag bumigay ang atay, natural cause. The nurse will take the fall. Boses ni Celeste. Mas mabuti kung sa gala. He dies in front of his legacy. Poetic. Boses ni Rebecca. At pormal na ililipat sa foundation ang mga boto sa board, walang gulo, tahimik, malinis. Kung may tunog ang pangkabasag ng reputasyon, iyon ang maririnig. Walang naiwang muebles na walang lamat, walang basong hindi basag. Walang awa, ganyan nyo inikot ang mundo. Humakbang si Arturo, mabagal ngunit matatag, papunta sa harap ni Celeste. Marahil, wika niya. Nagkamali akong umasa na may natira pang pag-ibig sa puso mo. Pero mas nagkamali ako sa paniniwalang kaya kong mabuhay pang muli nang walang tiwala sa sarili. Ngayon, ibabalik ko yon. Tumingin siya kay Jasmine at salamat sa babaeng nagsindi ng ilaw. Tumigil ang oras. O baka ganun lang talaga kapag ipinapasya mo na hindi ka na magiging bihag.
Simula ngayon, madiin na wika ni Arturo sa mikropono, tinataas ko ang emergency protective clause ng kumpanya. Temporarily suspended ang powers ni Rebecca sa foundation at ang medical authority ni Doc G. Lahat ng records hawak ng independent panel. At sino mang magtatangkang lumabas ng property ngayong gabi, tatamaan ng litigation na hindi nila kakayanin. Walang saysayang palabas mo. Hagulkol ni Rebecca sa galit. Meron kang isang problema. Wala kang pirma ng board. Meron siyang kulang, siningit ni Jasmine, na ngayon ay kumpleto na. Itinaas ni Jasmine ang maliit na USB. Ito ang kopya ng amended clause na pinirmaan mo noong 1 taon na nagpro-provide ng chair override kung mapapatunayang may sabwatan sa loob ng medical and governance system. Pinapirma mo ito nang nakainom si Arturo, pero notarized pa rin. At oo, may biometrics. Namutla si Rebecca. Imposible! Madalas niyo kasi akong tignan na parang gamit, sagot ni Jasmine. Hindi niyo napansin na marunong din akong magbasa ng batas. Nag-igting ang palakpakan, hindi palakpak ng tuwa, kundi palakpak ng takot na may halong paggalang. Kapag ang takot ay may halo ng paggalang, delikado na ang kinaugaliang hari. Mabilis ang sumunod na oras. Si Doc G ineskortan sa private room pending legal custody. Si Celeste kusang nagkulong. Hawak ang telepono, tinatawagan ang taong maaaring magligtas sa kanya, ang kalaguyo sa kabilang kontinente, isang financial advisor na dati ring consultant ng board. Si Rebecca, nagtatangkang magbato ng pera sa hangin na parang ehersisyong dati ay laging epektibo. Pero ngayong gabi, ang hangin ay pag-aari ng ebidensya. Hindi pa tapos, bulong ni Tomas kay Jasmine. Kailangan ng final blow. Tayo na sa study, sagot niya. Sa wakas, tumayo si Jasmine sa loob ng kwartong pinakamahigpit ipagbawal sa kanya. Amoy tinta, amoy kahoy, amoy lumang papel na humihinga ng mga kontrata. Dito kayo gumawa ng bitag, sabi niya sa mga pader. Dito ko rin kayo lulunurin. Tinapik ni Tomas ang lumang panel, bumukas ang false wall. Isang black box na may logs ng dosing protocol. Access chain na hindi nadaya ng main system dahil air-gap ito. Hindi nakakabit sa kahit anong network na kaya nilang suhulan. Heto ang suited timeline. Paliwanag ni Tomas. Microdose schedule, approvals at signed off ni Celeste. Duktong ni Jasmine. Halos mapabitaw sa gulat. At electronic countersign ni Rebecca. Sumiklab sa dibdib ni Jasmine ang lamig na apoy. Hindi na ito galit, hindi na ito takot. Ito ay katiyakan. Ang uri ng damdamin na hindi sumisigaw. Nagsusulat ito sa bato. Bumalik sila sa hall. Tahimik na, parang simbahan matapos ang sirko. Mga kaibigan, wika ni Jasmine, malinaw ang boses. Hindi ako narito para magmakaawa ng awa. Narito ako upang ipataw ang katarungan. Tumingin siya sa Arturo. Tumanog ito. Suminya sa legal team na dinala ni Tomas mula sa siyudad. Mga abogadong tinawagan ng una pa lang dumampi ang duda sa puso ni Jasmine. Inilalagay namin sa record, sa ad ng lead counsel, ang pagsasampa ng kasong conspiracy to commit murder, attempted parricide by spouse laban kay Celeste, medical malpractice and criminal negligence laban kay Doc G, at corporate sabotage laban kay Rebecca at mga kasabwat sa board. Ipinapaloob din namin ang asset fees petition. Hindi nyo kami matitinag, pabulong na tawa ni Rebecca, pero duruyot na ang tawa, wala nang tinatamaan. Pwede mong tangkaing takasan, pero mas mabilis ang ebidensya kaysa sa tsinelas ng sinungaling. Matapos ang legal storm, lumapit si Jasmine kay Arturo. Alam kong bawal tayo sa papel ng kontrata. Bulong niya. Pero ang puso ko, hindi pumirma doon. Wala ng kontrata. Sagot ni Arturo. Simula ngayong gabi, pinunit ko na lahat ng papel na ginamit para alipinin ako. Isang papel na lang ang gusto kong gawin. Ang bukas. Nagtagpo ang kanilang mga mata.
Hindi ito halik ng paglimot. Ito ang halik ng mga taong tumayo mula sa pagkakadapa. Sa kabilang dulo ng hall, nagkalansing ang posas. Dinala si Doc G. Sa balkonahe, nakatanaw si Celeste, huling tingin ng isang taong nakipagkasundo sa dilim at inangkin ng dilim pabalik. Si Rebecca umupo sa upuang patrono, ngunit wala na siyang kaharian. Ang nag-iisa na lang sa kanyang ulo ay ang korona ng sariling kasalanan. Kung ang salapi ay batas, wika ni Jasmine sa kamera na hindi niya gustong kausapin ngunit alam niyang dapat. Hindi kailanman magtatapos ang bitag. Kaya ngayon, ipinamamalas natin na may batas na mas malakas kaysa salapi. Ang katotohanan na hindi tinutulog. Humakbang siya pababa ng intalada. Sinundan siya ni Arturo, hindi bilang hari at alipin, kundi bilang dalawang taong sabay humiwa sa tela ng gabi upang makapasok ang umaga. Hindi ako mabait. Nagiging mabait lang ako kapag may kabutihang nagtatanggol. Pero kapag halimaw ang kalaban, si Arturo, sa kabila ng sakit, unti-unting bumangon. Matagal akong nagpatali sa upuan ng sarili kong trauma. Aniya, hawak ang kamay ni Jasmine. Pero ngayon, hindi na ako bihag ng nakaraan. Hindi ako produkto ng kanilang kasinungalingan. Ako'y muling tao. Sa presensya ni Jasmine, lumakas siya. Sa therapy na may halong tapang at pag-ibig, natutunan niyang muling maglakad, magtiwala, at magmahal. Dumating ang araw na tinanggap ni Jasmine ang kanyang unang official paycheck mula sa mansyon. 250,000 pesos, malinis, legal, at walang bahid ng kasinungalingan. Ngunit imbes matuwa lang, bumalik siya agad sa ospital kung saan naka-admit si McCoy. "Kuya!" Wika ng binatilyo, nakangiti, kahit may oxygen tube. "Natupad mo na?" "Oo," sagot ni Jasmine, nangingilid ang luha. "At higit pa, hindi lang pera ang nadala ko. McCoy, nadala ko ang katotohanan." Ang operasyon ni McCoy ay natuloy. Ngunit kahit nakamit ang hustisya, hindi agad naglaho ang sugat. Si Jasmine madalas magigising sa gabi. Humahabol sa hininga, naririnig ang boses ni Rebecca sa isip niya. "Isang pagkakamali lang, mawawala ka dito." Ngunit sa tabi niya, may tinig na laging naroroon. Si Arturo. "Hindi ka nagkamali. Ikaw ang tama." At sa bawat ulit ng mga salitang iyon, natututo siyang yakapin ang lakas, hindi ang takot. Makalipas ang ilang buwan, nagbukas si Arturo ng bagong foundation, hindi para sa power display, kundi para sa mga tulad ni Jasmine, mga nurse, therapist at pamilyang walang laban. Pinangalanan niya itong McCoy Foundation bilang pagpupugay sa kapatid ni Jasmine. At si Jasmine? Hindi siya naging milyonarya, hindi rin siya naging reyna ng mansyon, pero siya ang babaeng tumayo laban sa sistema at siya ang babaeng minahal ni Arturo, hindi dahil kailangan niya ito, kundi dahil pinili niya. Mga kaibigan, ang aral ng kwento, huwag magpadala sa kinang ng pera. Minsan, ang pinakamagandang alok ay lason na nakabalot sa ginto. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang paninindigan kahit nilalamon ng takot ang paligid. At higit sa lahat, kapag ang inaapi ay natutong lumaban, ang halimaw ay natutong matakot. Ito ang kwento ni Jasmine, isang dukhang dalaga, ginawang scapegoat, ngunit sa huli, siya ang naging leon na walang awa. Sana ay naantig ang inyong puso sa kwento ni na Jasmine at Arturo.
Kung na-inspire kayo at naramdaman ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan nyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig at pananood.